instrument mga kasipagan. that is known to create sounds resembling wailing or sobbing, serving as a wake-up call for spiritual reflection. Yan, dito ako ngayon, kasipagan sa SBMA. Provided was caught on its horn, the very thing used to make the shofar, which announces the presence of God. Ito po mga kasipagan. Ito yung mga picture ng panahon na pinasla. To the blowing of the shofar. To be led by Andrew, James, Gordon, Ito yung buong pamilya ng Family Gordon, mga kasipagan. Unang pinagawa na eskwela sa New Kapalan. Ayan, mga kasipagan. Wala tayong masyadong boses. Mga kasipagan. The first one you will hear is Terawak, which means wake up. It's like in the old days, people used to hear the shofar blow, and then they would come to the gathering. As we are gathered here today, we will blow the shofar as a sound of gathering. The second blow, it's 3 times 3. So we will blow it, doot, doot, doot. Then we can all shout hallelujah. Then we will blow it again 3 times. Then you can shout praise the Lord. And then we will blow it again, and then you will shout hallelujah. So in this way you participate in calling unto God. Blowing the shofar is actually God's. Praise the Lord. Hallelujah. 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 And now for the opening prayer. Mga kasipagan, no? Matatapos lang ng okasyon dito sa SBMA, dito sa death anniversary of the late former Mayor James L. Gordon Sr. Ayan, ito yung mga supporter, mga balikatan. Ito si Lani. Ito mga kasipagan, no? Ito yung panahon na namatay sa Olongapo si James Leonard Gordon, mga kasipagan. Mga tao nagmamarcha dahil sa pagmamahal nila sa Gordon. Ayan po. Ito mga kasipagan. Ito yung pamilya, mga kapatid ni James Gordon. Yan, mga kasipagan. Ito si Senator Gordon Richard Gordon. Thank you. Basta ako. Okay, thank you. Thank you po, thank you. Ayan po mga kasipagan. Patay ang hired killer si Mayor James Gordon Sr. habang paakyat ito sa kanyang pagkasira. Isang pangyayari na gumimbal sa mga taga-Olongapo. Mga kasipagan. Ano ang motibo ng mga taong nasa likod ng krimen? Balikan natin ang kasaysayan ng buhay ng ama ng Olongapo. Yan mga kasipagan.
Dito to mga kasipagan sa Tapan Park. Dito sa SBMA. Mga kasipagan. Ayan, Si Mary James Gordon ay ipinanganak sa Camilla Simpson Dito tayo Hospital ngayon sa may Tapan Park sa Subic Bay Ito, Freeport. Tapan Park. Nag-iisa siyang anak Ayan. ng Amerikanong Okay. si John Jacob Thank you. God at bless, Pilipino mga si kasipagan. Veronica Tagle. Nananalaytay kay Mayor Gordon ang dugo ng mga bayani. Si John Jacob ay isang sundalong volunteer na kabilang sa tropa ni Commodore George Newby na gumati sa armada ng Espanya noong 1898 Battle of Manila Bay. Ang kanya namang ina na si Veronica Tagle ay anak ng revolusyonaryong si Colonel Jose Tagle na nagbigay ng unang tagumpay. Hindi na bago sa Olongapo ang mga Amerikano. Noong dekada 60, nagkalat ang mga ito sa syudad. Subalit, hindi hinayaan ng isang Pinoy na mamayani ang mga banyaga rito. Kapag nabanggit ang bayan ng Olongapo, mga base ng Amerikano at nightclub ang naiiwang imahe nito. Sa sentro ng syudad, makikita ang rebulto ng ulo ng Apo. Ayon sa kasaysayan, ninais ni Apo na pag-isahin ang iba't ibang tribo sa lugar. Kinontra ito ng iba pang mga lider hanggang natagpuan na lamang ang pugot na ulo ng Apo. Dahil sa kabayanihang ito, hinango ang pangalang Olongapo. Noong dekada 60, isang makabagong lider ang iginalang at hinangaan ng mamamayan ng Olongapo. Tulad ni Apo, ninais niya na magkaisa ang mga taga-Olongapo. Ngunit ilang tuwaling opisyal ang nakabangga niya. At tulad ni Apo, kinatardon ang kanyang buhay. Siya ang itinuring na ama ng Olongapo. Ang Olongapong kinagisnan ni James Gordon ay hindi katulad ng ibang komunidad sa Pilipinas. Bagamat pinagkalooban na ng kalayaan ng mga Amerikano ang bansa na malaging sakop ng pamahalang Amerikano ang Olongapo bilang U.S. Naval Reservation. Nang ipasya ng kanyang pamilya na magbalik sa Amerika, minabuti ni Gordon na maiwan sa Olongapo ang bayang kanyang kinalakhan. Katunayan ay mas pinili niyang maging mamamayang Pilipino kaysa maging American citizen. Ang desisyong udyok ng marubdob niyang pagmamahal sa bansang kanyang sinilangan. Nabihag din ang puso ni Gordon ng dalagang taga-Subic na siyang kanyang napangasawa, si Amelia Wico. Nagkaroon sila ng 5 anak, kabilang dito si Richard Dick Gordon. Si James ay naging miyembro ng council sa ilalim ng US Navy. Dito niya nilabanan ang anumang uri ng pang-aabuso ng mga sundalong Amerikano na mga taga-Olongapo. Si Gordon ang nanguna sa tagumpay ng Olongapo nang ibalik ang pamumuno dito sa mga Pilipino noong 1959. Kaagad kinontra ni Mayor James Gordon ang mga korap na opisyal. Noong 1963, inihalal si Gordon bilang unang mayor ng Olongapo. Sa kanyang pamumuno, mahigpit niyang nilabanan ang illegal logging, prostitusyon at corruption. Kailang ulit nang pinagtangkaan ang buhay ni James Gordon. Noong una, mayroong tumawag sa kanilang bahay na may sunog sa palengke. Ngayon pumunta siya. O di walang sunog. Di umuwi na, no? Ngayon pagdating doon sa kurbada sa kanila, hinagisa ng granada. Sa dalawang insidente, parang mga takas na bilanggo at mga gang members ang mga suspect. Naniniwala ang pamilya Gordon na mga hard killers ito ng kanilang mga kalaban sa politika. Imbes
imbes na panghinaan ng loob ay lalo pang nag-ibayo ang kanyang paninindigan na wastuin ang mga mali sa lipunan. Nagtagumpay din si Gordon na mabawi ang milyong-pisong planta ng kuryenteng pag-aari ng Olongapo na pinaupa sa mababang halaga ng nagdaang administrasyon. Nilinis din niya ang pamahalaang lokal sa pamagitan ng pagpapatalsik sa mga tiwaling kawani. Noong Hunyo taong 1966 ay naging isang ganap na lungsod ang Olongapo sa bisa ng Republic Act 4645. Sa mga mismo ng City Hall, pumaslang si Mayor James Gordon. Namatay siya mula sa tama ng bala sa ulo. Kaagad ding nahuli ang hitman, si Manito Alincastre, isang ex-convict. Nahuli din ang mga kasabwat na sina Pablo Salcedo at ang matamang Mamerto at Rogelio Lorenzo. Si Mamerto ay pinatalsik ni Gordon bilang hepe ng pulisya. Ang sinasabing nagplano sa pagpaslang. Naniniwala ang mga investigador na iisang grupo ang may pakana sa lahat ng ito. Hindi nagtagal ay napatay din si Alincastre dahil umano sa isang riot sa Muntinlupa. Naniniwala ang mga nauna ni James na sadyang ipinapatay ito upang hindi na magsalita pa. Saklot ng pigyati, nasaklaw ng dilim ang bagong umaga. Isang mapait na yugto sa kasaysayan ng isang bayan, ang tanging nasa ay bumuo ng matibay na pundasyon para sa kinabukasan. Ay patuloy na nananalaytay sa bawat Pilipinong taga-Olongapo na buo ang noo sa harap ng pagsubok. Taas ang noo sa gitna ng krisis, determinado sa kabila ng balakid, handa sa nagbabagong panahon.